Salamat sa napagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Akong sa Sabi Romans Batch 3. Ang topic ng tatalakay natin ngayon ay ano ang sovereign will ng Diyos. Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Daniel chapter 4 verse 35. Buksan po natin ang ating puso at isip ng salita ng Diyos. Sinasabi dito na all the people of the earth are regarded as nothing. He does as he pleases with the powers of heaven and the people of the earth. No one can hold up his hand or say to him what not be done. At sa Tagalog, ang lahat ng maninira sa lupa ay binibilang wala, at kanyang ginagawa ayon sa kanyang kalooban sa walang langit. At sa mga nangangaan sa lupa, walang nakakahadlang sa kanyang kamay, kung makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa niya. Teaching number 1, God does whatever he pleases. Pinapakita ng verse na ito na ang Diyos ay may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Wala siyang kailangang hinga ng panipulot papaliwanag dahil sa ano niya at may ari ng lahat. Kung minsan ay hindi natin mauunawaan ang kanyang mga ginagawa, ngunit dapat natin tandaan na ang kanyang plano ay laging mas mataas at mas mabuti kaysa sa ating naisipan. Teaching number 2, God's eternal plan is destined for victory. Maaaring may mga pagkakataong bilang din tayo sa ang mangyayari sa ating buhay at sa mundo. Ngunit hindi ka lang mabibigo ang ngayon ng Diyos. Lahat ng pangyayari, mabuti nga rin masakit, ay bahagi ng kanyang mas malawak na plano ng pagkantay at kaligtasan. Pinatulungan tayo nitong magtiwala sa tulong, laging mananatili ang pag-aaral ng Diyos. Teaching number 3, God's sovereign will cannot be thwarted or questioned. Pinapakita rito na walang sinuman kahit ang pinakamakapangyarihang tao ang kayang hadlangan ang nais ng Diyos. Siya ay sovereign, ibig sabihin siya ang may pinakamataas na kapangyarihan sa lahat. Siya ang may, hindi natin siya pwedeng tanongin at bakit hindi naman ito Panginoon. Hindi dapat ang tiwala na nadahilan siya sa mga kilos ko. Application number 1, transcend doubt and fear. Dahil alam natin na ang Diyos ay may ganap na kontrol, wala tayong dapat katakutan. Kapag dumating ang mga problema, tandaan natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi dahilan siya sa lahat ng nangyayari. Ang pananampalataya ay ang pagpili na magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Application number 2, trust God's power and character. Sa bawat desisyon at hamon sa buhay, dapat natin alalahanin na ang Diyos ay makapangyarihan at mabuti. Hindi lang siya may kakayahan, kundi ito niya rin ang pinakamainam para sa atin. Ang pagtitiwala sa kanyang karakter ay bibigay sa atin ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Application number 3, train your heart to be still before the Lord. Sa isang mundong puno ng pagkamadali at stress, kailangan matutunan natin huminto at magpahinga sa presensya ng Diyos. Ang maging still ay nangangahuluga magtiwala at maghintay sa Kanya ng may kapanatagan. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at paninilay ng araw-araw. Yun lang po ang ating devotion. Maraming salamat.